Okay, mga sangka, alamin po natin ang balitang ito dahil mukhang nanutok na naman daw po itong mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay na nanunood ngayon. Mabuhay po kayo. Okay, eto, pag-usapan po natin itong bagong nangyari na naman po dyan sa West Philippine Sea. May ginawa na naman daw kasi itong mga Chinese sa ating mga nagbabantay dyan. Ay nako, nanutok na naman daw eh. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, okay? I-subscribe nyo na, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. 3 steps lamang po yan. Pindutin nyo yung subscribe sa ibaba, tapos pindutin nyo yung bell, tapos pindutin nyo po yung all. Okay? Kasi, parami na tayo ng parami. Ano pang inihintay mo? Oh? 1.29 million subscribers na tayo. Baka bukas 1.3 million subscribers na tayo. Dapat kasama ka dyan. Okay? So, eto na. Ay, yung mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na nga po ang nangyari, mga sangkay. Tingnan po natin. Kasi, ayon po sa report, barko ng BFAR, 3 beses daw po tinutukan ng laser ng barkong pangdigma ng China. Ayon yun sa PTV. Dito naman sa GMA, ilang barko ng BFAR hinabol ng mga barko at inflatable boats ng China. Inikutan pa raw. So, tingnan natin mga sangka itong mga report. Alin ba unahin natin? Dito muna tayo. Hinabol ang ilang barko ng Pilipinas ng mga barko't bangka ng China at inikutan pa ng isang helicopter ng China. Nako! Nakatutok si Darlene Kai. Pansinin nyo, patindi ng patindi yung ginagawa ngayon ng China. Pero dapat mas maging agresibo dito ang Pilipinas. Yang China, takot yan sa digmaan. Bakit? Sobrang lago ng ekonomiya nila ngayon. Hindi sila papayag na masira lang po yan dahil sa digmaan. Makakalaban nila dito, Amerika, India. Andyan pa yung Japan na matagal na nanggigigil sa kanila. Once na mangyari lang na gumawa ng maling hakbang ang China na hahantong sa digmaan, naku, maninilikado ang China dito. Ang dami nila mga kalaban. Kahit nakasunod at nakamasid ang mga barko ng China Navy, maayos pa rin nakadaong sa Pag-asa Island o Miyerkules ang 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang BRP Datu Pagbuaya, BRP Datu Bangkao, BRP Datu Romapenet at BRP Datu Matanam Taradapit. Pero sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, hindi bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Kita nyo na? Yan ang ginagawa ng mga lokong mga Chinese. Niradyohan din ng China ang BFAR vessel. Grabe, oh. Ang laking barko, eh. Ito ata tayo, maliit lang, eh. Kaya nga po mga sangkay, yun ang sinasabi natin. Kailangan po talaga na paramihin natin yung mga barkong pandigma dyan sa West Philippine Sea. Nang sa ganun, hindi po ganito na ang nangyayari, kundi mabantayan pa po natin kung ano man ang mga natitira pa sa atin. Kasi nga po, nangyari ang lahat ng ito nung wala na po si Apo Lakay. Diba? Wala na si Ferdinand E. Marcos, napabayaan na po yung West Philippine Sea. Kailan lamang nabalik ang ating pagbabantay dyan? Panahon na po ni BBM. Panahon po ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulo. Ngayon. Para itaboy sa lalapitang Sandy K1. In the area under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101. This is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special of the Philippine Government. Conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our road. Over. Maya-maya pa ay nagbaba na ng 2 Radyuhan, eh, no? inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Romapenet. Grabe itong ginagawa nila. Kaya yung mga pro-China dyan, ewan ko na lang kung saan kayong humuhugot ng lakas ng loob para imbis na kundinahin ang China, pinapalakpakan nyo pa. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang isa
humabol sa Roma Penet. Ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ang helicopter ng China Navy at Bully talaga, no? Bully talaga itong mga Chinese. inikutan ng dalawang barko ng BIFAR. Papunta dapat kami sa Sandy K1 pero hindi pa kami nakalalapit ay kaagad kaming inikutan ng helicopter ng China authorities. Pati na yung kasama namin na ibang members of the media, pati ibang kawani ng BIFAR na nakasakay sa BRP Datu Roma Penet, kaagad na pinalibutan ng isang Chinese militia vessel, pati na ng dalawang inflatable boat galing doon sa China Coast Guard vessel na may bow number 5101. Ang Datu Roma Penet, pinagitnaan ng isang Chinese militia vessel, dalawang inflatable boat at helicopter ng China Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang pagbuwaya, isang dangerous maneuver na maituturing. Grabe. Ang tindi ng ginagawa nila. Coast Guard 5101 unsafe maneuvers and dangerous actions against the government of the Umiwas na lang ang BIFAR vessel kaya walang banggaan. This is Chinese Navy Warship 528. You are approaching our station. China Navy 528. This is BRP Datu Roma Penet. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Natuloy naman ang patrol mission sa Sandy Case 1, 2 at 3 na nilayuan din ng China vessels. Pero sa resupply mission nila sa mga mangingisda sa Iroquois Reef kinabukasan, hindi bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao. Gayunman, hindi sila lumapit kaya tuloy ang pamimigay ng ayuda sa mga mangingisda. Grabe, no? So, tingnan po natin din itong balita mula po sa PTV. Binuntutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea. 3 beses ring tinutukan ng laser Nako. ang eroplano ng Bureau of Fisheries Ito, mukhang magkaiba naman po ito, mga sangkay, no? and Aquatic Resources. Dito kasi, nanutok na talaga eh. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Para mas mapaigting pa ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling nagsagawa ng domain awareness flight ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasama ang PTV News, unang isinagawa ang routine patrol sa bahagi ng Pag-asa Island nitong Setyembre 26. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo ang aming sinasakyang eroplano ng BIFAR, agad na sumulpot ang dalawang barko ng China. Grabe. Una dito ang Chinese Coast Guard na may bow number 5202. Kasunod lamang nito ang barkong pangdigma ng Ito, warship, mga sangkay mismo. China o ang kanilang People's Liberation Army Navy o PLAN sa layong 25 nautical miles mula sa coastline ng Palawan. Nasa 15 nautical miles lamang mula sa coastline ng Palawan yung ating layo, pero ilang barko na ng China yung namataan kasabay sa isinasagawang maritime patrol ng BIFAR. Kasama dyan yung isang barko ng CCG at isang warship ng China. Kinabukasan, Setyembre 27, muling itinuloy ng BIFAR ang maritime patrol. Pasado alas 7 ng umaga, umalis ang maliit na eroplano ng BIFAR mula sa mainland Palawan, lulan pa rin ang PTV News. Iroquois Reef at Hasa-Hasa Shoal naman ang target sa araw na ito. So, talagang nag-ikot dito, mga sangkay, no? Para makita ang sitwasyon ng West Philippine Sea. Pero sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Palawan, muling namataan ang CCG 5202 at Plan 551. Naka-line formation ang mga ito na tila hindi na rin umaalis sa lugar. Grabe. Inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Nagpadala ng radio challenge ang eroplano ng BIFAR pero walang tugon dito ang mga barko ng China. Pasado alas 8 ng umaga nang marating ng eroplano ng BIFAR ang Iroquois Reef. Dito tumambad ang mahigit 20 Chinese militia vessel Grabe, ang at dami. isang barkong pandigma ng China. Napapalibutan at tila ba pinagmamasdan ang bawat galaw ng BRP Datu Bangkao at BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR.
na nagsasagawa ng resupply sa mga banging isdang Pinoy. Pangalawang araw na itong isinasagawa nating maritime patrol lulan itong Alam niyo, hindi sana ganito kalala kung nung panahon pa lang ni former President Duterte, inayos na po yan. No? Yung tipong hindi po pinagbigyan ang China kasi noon, mga sangkay, ginawa nga tayong kaibigan. Kaso nga lang, ang nangyari tuloy, ano ba tawag dito? Nagpuntahan sila dyan sa West Philippine Sea na mas dumami mga sangkay yung kanilang puwersa. At nagpatayo pa ng mga struktura sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea. Sakop po ng exclusive economic zone ng ating bansa. So, hindi sana ganito yan mga sangkay. Kaya nga lang, wala. Andito na tayo. So, kailangan natin makipagbalyahan dito kasi hindi naman po pwede na basta na lamang po tayo lalambot at susunod sa kung ano man ang sasabihin ng China. Yung Taiwan nga na maliit lang na bansa, pumapalag, di ba? Tayo pa kaya na malaki tayong bansa. So, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa ginawa na naman po nitong China? Nanutok na ng laser, sinundan pa po ng kanilang, mga barko. So, marami silang ginagawa, palala ng palala, pero hindi pwedeng magpa-under ang Pilipinas sa China. Ano ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito everyday. Magagandang topic, magagandang content ang ating inilalabas. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga Sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.